nagiging resulta. Natutuyo po yung bulaklak. Ayan, di ba po nasisira? Ayan. Isa po yung mga katribya po na problema po ng mga magkakalamansi, yung pagpapatuloy po ng bulaklak. Kaya kahit na yan mga katribya ay ini-spray po ng mga farmers, ay nasisira po yan ng ating mga insekto. Isipin niyo yan, no? Ito po ay isa doon sa namuti po sa bulaklak. Una itong halos nang nagpatubig, kaya sa atin ay kaya tagtag na siya. Pero tingnan niyo mga katribya po yung pong bulaklak. Ayan. Good morning po sa inyo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Kamusta na po kayong lahat? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa ating pong mga sukinas po sa iba't iba pong bansa. Ngayon po mga katribya po ay follow po lang po natin yung ating pong alagang kalamansi. Makikita lang po namin sa inyo mga katribya po yung ibang mga nagsisipag-alaga kapag ka po hindi po tama at nagkamali po kayo ng halimbawa ng pag-aalaga ng kalamansi, lalo na po yung ating pong mga gamot na ginagamit ni spray. Ito po yung nagiging resulta. Natutuyo po yung bulaklak. Ayan, di ba po nasisira? Ayan. Isa po yung mga katribya po na problema po ng mga magkakalamansi, yung pagpapatuloy po ng bulaklak. Kaya kahit na yan mga katribya ay ini-spray po ng mga farmers, ay nasisira po yan ng ating mga insekto. Isipin niyo yan, no? Ito po ay isa doon sa namuti po sa bulaklak. Una itong halos nang nagpatubig, kaya sa atin ay kaya tagtag na siya. Pero tingnan niyo mga katribya po yung pong bulaklak. Ayan, oh, mga sira, oh. Mga natuyo na ito. Kagaya po mga tuyo na, ala na siya. Mayroong ibang mga nagbuko mga katribya, malalaman pa yan kung ito ay magiging buo o sira. Pero yan, no, kung gaano karami po yung bulaklak nito, siya rin ang dami ng pagkasira niya. Ilan lang po yung mga nagbuko, yung nagtuloy. Ayan. Kaya lang hindi pa natin sure yan kung buo ba siya o hindi. Madalas din ito mga katribya po nag-i-spray ng kalamansi. Pero tira nyo po yung resulta mga katribya. Ito naman po yung kalananay naman ito. Ayan. Naalagaan po na siya ng spray. Makita naman ninyo, maganda po yung bulaklak. Matataba, malalaki. Ayan. Kaya yun po, doon po sa ating pong mga nagsasabi, ang kalamansi daw po ay napakadali pong pamulaklakin. Sabi noong ibang mga nagsasuggest. Alam nyo po mga katribya, yung pong hindi po nakakaalam po ng paraan po ng pagpubulaklak, kahit minsan niya expert na, pagka nagkamali ka noong timing sa iyong kalamansi, paglalagay mo ng abono, hindi umakma doon sa iyong kalamansi, mamumulaklak siya pero hindi mabumuti, kagaya po noong talagang sa natural na process po na ginagawa po natin. Meron gustong mamulaklak ang kalamansi pero hindi mamulaklak ang kanya kalamansi dahil mura ang dahon. Una, kumbaga yung kanyang kalamansi ay wala pa doon sa panahon, kaya talagang hindi po magpo-produce ng marami bulaklak, o di mo kaya ay marami pong bunga ang kanyang kalamansi, kaya hindi po talaga makikita mo natin na marami po siyang ilalabas na bulaklak. Shoutout din po natin po yung ating ka-farmers na nakasalubong natin doon sa motor, at hindi daw natin siya nabati at masyado raw tayong suplado. Kung tutuusin po katribya, kung kayo po ay ating pong napansin nakita, babatiin ko po kayo. Sabihin nyo lang po yung address ninyo, pupuntahan ko po kayo po sa bahay, para po napakita sa inyo, hindi po tayo ganun po kakataas kagaya po sa inyo pong inaakala. Kaya yun po mga katribya, iwan lang po natin po yung mga nagsisipag-alaga ng kalamansi.
na hindi lahat po na nagpapabulaklak ay nagiging successful yung bulaklak. Tama po na maraming iba namuti sa bulaklak, pero sa pag-aalaga doon po nagkakatalo. Ngayon ay puro spray na po ngayon ng ating pong kalamansi. Eto yan, marami rin pong bulaklak to. Diretso rin po ang pag-spray ng ating mga ka-farmer. Ito po isang sakit ng kalamansi. Dami ng bulaklak. Imagine ninyo mga katribya, ini-spray mo na ang kalamansi, nasisira pa. How much more kung hindi mo siya i-sprayin, hindi mo siya aalagaan. Tingnan mo kung magkaroon ka ng bunga. Kaya ang kalamansi talaga, pag hindi mo talaga inalagaan po ng may-ari, hindi ka bibigyan po ng bunga niyan, baka pang maintenance sa kanya pong sarili ay hindi po makuha. Ito mga katribya po yung isa po na nag-aalaga rin ng kalamansi. Nagtigang din ito halos po. Nagsabog din po siya mga katribya po ng kanyang madalas na abono na ginagamit. Pero tinaman na nyo ang kanyang kalamansi. Mayroong lugar na maraming bulaklak, may lugar naman po siya na kukunti ang naging labas ng bulaklak. Anda-anda. Ganon din po mga katribya po sa atin. Hindi ko mo nagpabulaklak ka, expected mo na lahat po noong magiging bulaklak mo, lahat ng puno ay magkakaroon po siya ng marami pong bulaklak. Tandaan po natin kung yung pong pamamaraan na ating itinuturo po sa inyo, hindi po basta-basta po yung magpapabulaklak tayo ng marami. So tama po, kahit na sabi nga nila, kahit hindi mo ikalagyan ng abono ang kalamansi, pag yan ay natigang, tama, magkakaroon niya po siya ng bulaklak. Opo. Pero hindi po magtutuloy ang bulaklak ninyo kung mahina ang katawan ng inyong kalamansi, dahil wala po siyang abono. Pero dahil doon sa mga katribyan na meron tayong abono, kaya po magkakaroon po siya ng magandang labas po ng bulaklak. Ayan nasa mga kilikili na po yung bulaklak natin Ayan, meron din tayong gahole. Ito yung isang lugar po natin, nakakatribya. Meron rin tayong mga ilang lumalabas din ng bulaklak, pero meron rin pong mga maliliit. Ito yan po yung tinatawag po natin na matanghito. Pagka ganyan po mga katribya, inuumpisa na po natin ito ng ating pong i-spray, lalo na ito po sa mga mga baguhan. Kaya yun naman po ang ating inaagapan, dahil pagka po tayo ay maliligwak po dyan, nako, masisira na po yung ating pong tanim o yung ating kalamansi. Meron pong nagsabi na panahon po ngayon mga katribya po ng pagbubulaklak, pagka naman daw aanihin na yan, babagsak ang presyo ng kalamansi pagka po marami po ang naging bunga ang kalamansi. Pagdating po mga katribya po sa presyo ng kalamansi, hindi po natin hawak po yan. Ang palengke, ang tao o ang demand, yan po ang nakakahawak po ng presyo. Siyempre pagka marami po ang dumating, bababa po ang presyo ng kalamansi. Pagka konti naman po ang dumating, tataas po ang kalamansi o yung demand. Ang masasabi lang naman po natin, tumaas, bumaba po ang presyo ng kalamansi, ang importante may bunga kalamansi mo, meron kang mapipitas.
Tumaas ang kalamansi, maraming bunga kalamansi mo, jackpot ka. Bumaba ang kalamansi, maraming bunga kalamansi mo, maintenance ka. Ganun po mga katribya. Ibig sabihin, hindi tayo dapat talulubay sa pag-aalaga po ng kalamansi. Dahil yan, talagang dyan tayo nakaasa sa bunga. Na hindi po komo, mga katribya, ay nagbulaklak na ang isang kalamansi. Ganun na rin po ang magiging karami ang bubungahin po nyo. Hindi. Dahil yan, yung maraming bulaklak na yan, may malalagas pa po dyan. Pag nagbuko pa siya, may magbabawas pa rin dyan. Kaya yung lahat po noong matibay at saka po yung nakaligtas po doon sa mga insekto, yun ang kanya tutuloy. Pero kung hindi mo rin naman po siya susuplayan ng ating pong patubig at hindi mo susuplayan din ng ating pong pataba, mga katribya, kahit na mamuti sa bulaklak ang kalamansi po ninyo, malalaglag at matutuyo kagaya noong ipinakita ko po sa inyo sa video. Ayan. Huli po natin ito mga katribya pong pinatubigan. Ito pong ating kalamansi. Napapitas na po natin ito yung ating pong mga hinog, yung ating pong berde. Kaya nagkaroon po tayo rito ng pag-aalaga. Aagiril lang po ninyong tanggalin po yung mga sangang tuyo, mga katribya. Kaya napakarami pong labas po na bulaklak nito. Itong ating batang kalamansi. Sa bayan nito yung isa natin na lugar. Ayan, no? Kumpul-kumpulan po ang labas ng bulaklak nito. Kaya isa rin naman ito mga katribya pong mamumuti sa bulaklak. Ayan. Kaya yung ating inaalagaan, tuloy-tuloy lang po mga katribya. Ano man po ang presyo ang kanyang abutin, huwag kayo magsasawa. Sa't importante dyan mga katribya, yung pong pang maintenance nito. Kasi pag halimbawa dyan po nagkakatalo, pag wala pong maintenance ang farmers, wala po siyang pang gastos, pang alaga, hindi mo niya mapagbubunga ang kanyang kalamansi. Kaya merong nagsisipagsanla ng kalamansi dahil wala silang pampuhunan, wala silang gagamitin pang gastos. Kasi hindi rin po kasi biro mga katribya po ang puhunan sa kalamansi kung tayo po mag-aalaga. Totoo po yun, sa isang alagaan umuubos po ang mga farmers po na mahigit sa 50,000, sama ang abono, ang lason. Doon lang po yung sa kalahating hektarya na tagbunga. Pero pagka yan naman mga katribya po ay magbubunga, yung kalahating hektarya po, pwedeng kumuha naman yan ng 300 bag. Kung halimbawa magneto ka ng 1,000 mga katribya, sa 50,000 mo mahigit na magiging gastos, diyan ka maganda magiging kita. Pag na-tsempo ka sa magandang presyo at sa magandang bunga. Kaya dyan sa alagaan mga katribya, pagalingan po dyan, pati sa pagbubulaklak. Pero malaki ang tsansa ng may-ari sa kalamansi. Pag namuti sa bulaklak ang kalamansi niya, marami siyang pwedeng pagkunan ng bunga. Pero pagka hindi po nagbulaklak ang inyong kalamansi at anda-anda, baka sa panggastos mo at pang maintenance ng kanyang kalamansi, yun lang po pwede niyang masagot. Pero pagka ganito na makapal ang bunga, malaki tsansa po natin kung ito po ay ating mapagbubuting ang ating pag-aalaga at hindi po siya gaano po masisira. Kaya po yung bagong paraan naman po nito mga katribya, alam naman po natin na yung pamamaraan o yung technique. Kaya nakakatuwa dahil napakakapal na naman ang bulaklak dito sa isa na ito. Malaki na po mga katribya po yung igininhawan niya mula nang mapitas po yung bunga ng ating kalamansi. Meron naman po tayong natira po rito na po pwedeng palakihin pang Marso.
Kaya lang hindi lang po siya ganun karami. Ito, nalusutan pa tayo ng kalamanda rin, no? Mas una po siyang tumayo kaysa doon sa ating kalamansi. Puputulin na lang po natin yan. Kaya minsan lagi tayo nagdadala po ng gulok eh. Tingnan nyo po ang bulaklak, mga katribya. Pero pagka mali po ang gamot na ating pong gagamitin, nung pinakita natin sa inyo po na natuyo ang kanya pong mga bulaklak, magkakaganon yan. Kaya hindi po common, mga katribya, po namuti sa bulaklak ang kalamansi. Okay na. Tandaan po natin, ang bunga po ang inaana, hindi naman po ang bulaklak. Kaya kailangan ang goal mo, mapagbunga, mapagbulaklak mo siya ng marami para marami kang pagkukunan ng bunga. Ang masama, kung konti maging bulaklak, kung konti magiging bunga po ninyo. Kaya meron tayong tsansa pagka po marami po ang bulaklak. Importante lang, mapagtuloy natin siya sa pamamaraan. Ayan po, yan. Kaya hindi po kami nagbabatay kung marami po ang bulaklak kung namumuti o hindi. Makikita na lang po natin yan kung pinipitas na kalamansi ninyo, kung marami siyang napipitas. Kahit na halimbawa mamuti siya, kung nalaglag naman po ang majority, wala rin tayo magiging harvest. Importante dyan, yung bunga ng ating pong kalamansi, mga katribya, mapagtuloy natin yung pong mga bulaklak. May chance po tayo rito uli sa ating pong kalamansi. Marami po siyang ibinubulaklak. Tapos meron na rin po siyang mga bunga at buko. Yung ating pong tinesting po na organic insecticide, hindi pa siya gaano po lumalaki dahil gamunggo size pa lang. Pero pagka nakita natin po siya ay gamais na, doon na po natin makikita po, mga katribya, po yung result ng ating pong sinampol po na organic insecticide. At yun nga po masasabi po namin sa inyo, pagka naging okay, successful, makakamenos po tayo ng trabaho. Pero pagka hindi naman po siya nag-success, babalik ulit tayo doon sa ating pong ginagamit po na gamot. Importante lang, mga katribya, ay mapagtuloy natin ang ating pong kalamansi, ang ating pong mga buko. Dahil pagka halimbawa di natin siya mapagtutuloy, sasayang po yung panahon ng ating pong pag-aalaga, pati yung ginastos natin sa ating pagpapatubig, sa ating pong pag-i-spray, lahat na po yan, pati po yung panahon, masasayang. Hindi po kikita ang ating pong mga ka-farmers. Ito, yung sa ating pong kapitbahay, namuti rin ito sa bulaklak. Kaya doon nagkakatalo na lang po ito, mga katribya, sa alaga. Pagka maganda ang alaga, maganda po ang nagiging bunga. Siyempre nagpapasimula po yan pagka po maganda ang bulaklak, lalo na kapag ka po matataba. Pagka kasi po matataba po ang bulaklak, nagbubuko siya ng ganyan. Yan, nagkakaroon po siya ng laman. Pero pagka hindi po siya nagtuloy, yung bulaklak pa lang, hindi na siya nakakabuka, nasisira na kagad siya ng insekto. Ito yung ating isang lugar, mga katribya. Okay, pa-follow up lang po tayo sa ating inaalagaan. Siyempre, obserbahan. Lagi po tayo dapat mag-observe. Ito, huli po natin itong napatubigan, kaya malilit pa lang po ang bulaklak. Doon sa kabila, malalaki na. Yun una nating natubigan.